magandang gabi sa lahat o magandang araw, magandang hapon, magandang umaga. Same sa sinabi ko, pareho ng sinabi ko na anumang oras ninyo ito pakinggan, buksan ang aking discussion, ay sasabihin ko sa inyo magandang araw, magandang umaga, magandang gabi. So, dito na tayo ngayon sa ikatong bahagi ng salitang panglalaman ang mga panuring o tinatawag sa English na modifiers, mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan. So, una kong na-send ang tungkol sa pandiwa, ang ikalawang bahagi ng salitang panglalaman at ngayon naman ang ikatlong bahagi ay ang panuring o sa English modifiers. So, ang mga panuring ay dalawa. Ito ay ang pang-uri at pang-abay. So, uunahin natin ang mga pang-uri. Sa English, ang pang-uri ay tinatawag na adjectives. Samantala, ang pang-abay naman sa English ay tinatawag na adverb. So, uunahin natin ang adjective. Okay, pang-uri. So ito ay mga salitang nagsasaad o nagpapahayag ng katangian o mga salitang naglalarawan. Nakikilala ito ayon sa pamamaraang struktural sa pamamagitan ng implikasyong nagaganap ayon sa kasidian at kahambingan. So meaning, ang mga pang-uri, ang mga salitang pang-uri ay naglalarawan o nagpapahayag ng katangian, nag-describe, kumbaga sa English, ito ay nagbibigay katangian o nag-describe, naglalarawan sa isang tao, maging sa hugis, anyo, ugali, asal. Ang mga iyan ay tinatawag na pang-uri. Sa salita nagsasaad ang katangian o uri ng tao, hayop, bagay, lunan at iba pa na tinutukoy ng pangalan. So ito ay naglalarawan. Kung sa madaling salita, ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. So, used to describe noun and pronoun. So, sa pamamaraang struktural, ito ay nakikilala sa implikasyong nagaganap dito ayon sa kasindihan. Dahil sa pang-uri, mayroong lantay, pahambing, at pasukdol. Yung kasindihan, yung pinaka-superlative degree. At hambingan, yung pagkumpara, pag-ahambing ng dalawang bagay o tao, lugar. Karaniwang kasama ng pangalan o panghalip. So sinabi ko na kanina na sa hambingan, ang pinaghahambing dito, ang tinutukoy dito ay ang pangalan at panghalip. Okay, una, mga gamit ng pang-uri. Una ay ginagamit bilang panuring na pangalan modifier o naglalarawan sa pangalan. Pangalan meaning noun. Mararangal na nilalang ang pinagpala. So, ang pangalan dito ay ang pinagpala, no? So, meaning, ang nagbibigay larawan o naglalarawan sa pinagpala ay ang mararangal na nilalang. So, madali man nating makikilala kung asa ang paksa dahil sa panandang ang kanimasuntimanan. So, kung titingnan natin, ang pinagpala ay ang paksa o simono dahil inuunahan ito ng panandang ang. So, ang pinagpala dito ay yung mga blessed, no? Yung gitagaan o grasya. So, ang marangal na nilalang ay nagbibigay turing sa pinagpala. Okay. Then, panuring panghalip ang ikalawang gamit ng pang-uri. Halimbawa, mahigpit siya sa mga anak. So, ang pang-uri, ang panghalip at ang mahigpit ay ang pang-uri. So, anong uri siya? Anong katangian niya sa pagdala, pagdisiplina ng kanyang mga anak ay mahigpit. Okay, so ang mahigpit ay naglalarawan sa panghalip na siya, kaya panuring panghalip. Next is pang-uring ginagamit bilang simuno. So, ikatlo dito ay ang pang-uring ginamit bilang simuno. So, kung titingnan natin, ang simuno ay mapagkumbaba. So, ang mapagkumbaba ay ang simuno ay pinagpala sa hinaharap. Meaning, ang mapagkumbaba dito, ang simuno, dahil ito ay pangalan. No? Kung titingnan natin, ang mapagkumbaba ay isang pang-uri, no? Kanang mapaubsanon ay pinagpala. So, ang mapaubsanon, ang mapagkumbaba dito ay ang
pang-uring ginagamit bilang simono. Okay. Pang-uring ginagamit bilang panaguri, madasalin ang mga Pilipino. So, dito, ang madasalin ay isang pangalan, ang isang pang-uri na ginagamit na panaguri. Dahil ito ay nasa karaniwang ayos, gawin nating baligtad ang mga Pilipino ay madasalin. So, ang paksa dito ay Pilipino at ang madasalin ay panaguri, predicate na naglalarawan kung anong uring Pilipino. Kaya ito ay nasa pang-uring ginagamit bilang panaguri. Dahil ang madasalin na pang-uri ay naging pang-uri dito. Samantala, ginagamit na simono, ang mapagkumbaba ay isang pang-uri pero ginagamit siyang paksa o simono dito sa pangungusap. Inuugnay ang mga pang-uri sa pangalan o panghalip sa pamamagitan ng pang-angkop. So, ang nag-uugnay ng pangalan o panghalip sa pang-uri ay ang mga pang-angkop. So, nasa grasya ng Diyos ang banal na tao. Ang pang-uring banal ay iniugnay sa pangalan ng tao sa magitan ng pang-angkop na. So itong na, no? Na itong na ang pang-angkop na inuugnay sa paksang banal. So ang banal na tao. So anong klaseng tao? Anong katangian ng taong tinutukoy? Banal. So ang banal dito ang paksa, inuugnay siya sa pangalan na tao sa pamamagitan ng pang-angkop na. Magandang tanawin ang kanyang iginuhit na larawan. So makikita dito ang tanawin ay isang pangalan at ang maganda ay isang pang-uri. Iniuugnay ang magandang tanawin sa pamamagitan ng pang-angkop na nang. So you will know next discussion ano-ano yung mga gamit ng pang-angkop na at nang. So sa Filipino, mayroon tayong pang-angkop na at nang. So malalaman niyo kung kailan ito gagamitin. Next, malamang pata ng baboy ang ipinaksel niya. Ang pang-angkop na nag-uugnay sa pang-uri at pangalang ay ang nang. Kasi ang pata is isang malamang pata, parang yung part ng bahagi ng baboy ang ipinaksil. So ang nang dito ay nag-uugnay sa pang-uring pata at ang pangalang baboy. Okay, dito tayo sa kayarian ng pangalan. So pariho pa rin noon sa kayarian ng pangalan, ang kayarian ng pang-uri, may payak, tambalan, inuulit, at may lapi. Pariho sa pangalan, pariho sa morpema na may mga kayarian, ito ay ang payak, may lapi, inuulit, at tambalan. So dito rin sa pang-uri, mayroon din itong kayarian. Una, payak. So alam naman natin, paulit-ulit na nating tinalakay ang tungkol sa payak kung ito ay binubuo ng likas na salita lamang o salitang walang panlapi. Meaning, punong salita o salitang ugat, wala siyang kasama. So, mainit ang ulo ng taong gutom. So, ang naglalarawan sa paksang mainit ang ulo, ang naglalarawan sa ang payak dito na salita ay ang gutom, no? Taong gutom. Anong klaseng tao? Gutom. Okay, so ang mainit, hindi ito naglalarawan sa tao. Itong tao ang pangalan, so anong klaseng taong gutom? So ang gutom ay may isang payak na salita. Huwag kang makipagtalo sa sinumang galit. So ang galit dito ay siya ring payak na pang-uri. Sunod, may lapi. Ito ay binubuo ng salitang ugat na may panlapi. Tinatawag itong panlaping makapang-uri o panlaping makauri. Dahil panlapi plus pang-uri ay tinatawag na panlaping makapang-uri o panlaping makauri. So halimbawa, gaya ng ka, ang unlaping ka, kay, unlapi. Kapag makikita na may gitling sa unahan ng panlapi, meaning makikita ang mga salitang ito sa unahan ng salita, no? Ito ang inyong tandaan. Kapag makikita ang gitling sa sunod, no? Sunod talaga sa panlapi,
ito ay makikita sa unahan ng salita ikakabit. Pero kapag makikita ang ganitong salita, ganitong panlapi, nauuna ang gitling at nasa sunod ang panlapi, meaning ito ay makikita sa hulihan ng salita. Kapag ganito naman, nasa gitna ang salita ng dalawang gitling, ibig sabihin, ang tinutukoy dito, makikita ito o ikakabit ito sa gitna ng salita. Okay, so, halimbawa, kalahi, mataas, malahininga, kay ganda, makatao. So, yan ay mga salitang may lapi. Lahi, ka ang panlapi, taas, hininga, ganda, makatao. Inuulit. Ito'y salitang ugat o salitang may lapi na may pag-uulit. Maaring ganap o di ganap ang pag-uulit. So kung pag-uulit na ganap, inuulit ang buong salita. At ang di ganap ay bahagi lamang ng salita ang inuulit, gaya ng maliliit. Okay, then ikaapat na kayarian ay ang tambalan. So same pa rin, no? Binubuo ng dalawang salitang pinag-iisa. Ang mga ganitong pang-uri ay maaaring may kahulugang karaniwan o patalinghaga. So meaning, ang dalawang salitang pinagtatambal makabuo ng isa namang salita na may isang kahulugan. Meaning, ang duha ka word imong gitapo nahimo siyang naana siya third meaning, no? So halimbawa sa ibinigay ko dati na kapit plus tuko is kapit tuko. So kung kapit is mahigpit ang hawak, tuko ay isang uri ng insekto. Kapag pinagtatambalan natin ang dalawang salitang kapit tuko, ay iba naman ang kahulugan, meaning mahigpit ang paghawak. So yan ay tambalan. Karaniwang ang tambalang ganap ay hindi pinagdudugtong ng gitling. Samantala, ang tambalang di ganap, hindi nagbabago ang kahulugan. Kung ano ang kahulugan ng dalawang salita, kapag pinagtatambal sila, nanatili ang kahulugan. Karaniwan, pinagdudugtong ng gitling dahil iyon ay kumakatawang sa mga kataga o sa mga panlaping nakakaltas, no? Okay. Then sa tambalan, may kahulugan nabubuo, maaring karaniwan o patalinghaga. Halimbawa, taos, puso, ang aming pasasalamat. So karaniwang kahulugan. Biglang yaman, no? So ang biglang yaman is malatambalan, hindi nagbago ang meaning. Sa patalinghagang kahulugan naman, ang puso is heart, mamon is uri ng pagkain. Kapag pinagtatambal natin, nagiging pusong mamon. Patalinghaga, meaning maawain, no? Madaling makaintindi, madaling makaunawa sa sitwasyon. Di mahulugang karayom. So itong di mahulugang karayom, mahulog, karayom is nahulog. Di mahulugan, dili kahulugan. Karayom is yung ginagamit na sa mga sastre. Pero kapag pinagtatambal natin ang salitang ito, nagiging patalinghaga ang kahulugan, meaning daghan kayong tao, no? Meaning maraming tao, sikip ng mga tao ang isang lugar. Then, ilang mga panlaping makauri. Ito ang hulapi, mapapansin ninyo na nauuna ang gitling, sa inuhin, meaning sa hulihan siya ikakabit o matatagpuan. Inuhin, nangangahulugan ng katangiang taglay ng tao, antukin, galisin, tigasin. So, katangian, butihin. Pala, nangangahulugang palagiang ginagawa, palainom, palatawa, palabiro, meaning pirmi nimong gibuhat ang pala. Ka, nangangahulugan ng pagkakatulad ng katangian, kakulay, kabagay, kabagang, meaning kaibigan, kabalat, katulad o pariho. Kay, nangangahulugan ng pasukdol na katangian, superlative. Kay bango, meaning humot kayo. Kay lapit, kay bait. So wala nang iba pang mabait, kundi siya yung tinutukoy. Kaya ang kay ay nangangahulugan ng pasukdol na katangian, yung ibang sabi, pinaka. Ma, nangangahulugan ng pagiging marami o pagtataglay ng katangian, mabunga, madamo, makahoy, malusog, meaning pagka mayroon. Pero kung sabi natin mapangit, walang salitang mapangit, no?
Maka nangangahulugan ng pagkampi o pagkiling, makabayan, makamayor, makatao, makaduterte, makasara, makabungbong Marcos, nangangahulugang pagkampi o pagkiling, may kinampihan ka o may kinikilangan kang tao. Mala, nangangahulugan ng tulad o hawig. Okay. Malarusas, malabanal, malarisal, murag mistula ba, pariho, murag kanang kapariho, ibig sabihin ng mala. Mapag, nangangahulugan ng gawaing mahilig gumadalas gawin. Mapagkwinto, mapangakit, mapanukso, at mapang, nangangahulugan ng punong-puno ng katangiang tagan. Bawa, mapanghimagsik, mapangakit. So kung makikita ninyo na ang mapang ay ginagamit na sa salita, ikinakabit, meaning, yun ay nangangahulugang punong-puno ng katangiang taglay. Mapag, ito ay gawaing mahilig o mahilig ka mapagbiro, mapagkwinto, mapanukso, so yan ang mapag. Kailanan ng pang-uri. So pareho pa rin sa panghalip, pangalan, may mga kailanan din ang pang-uri. So may isahan kapag ang pang-uri ay nagbibigay turing o naglalarawan sa isa o kabuoang pangalan o panghalip. Halimbawa, makinis na papel. Okay. Maingay na grupo, malamig na tubig. So mapapansin natin ang na. Malamig na tubig, panis na kanin. Isa lang, no, ang tinutukoy. Dalawahan, kapag ang isang pang-uri ay nagbibigay turing sa dalawa. So pareho sa pangalan, di ba? Dalawahan, kapag ang tinutukoy ay dalawang pangalan o panghalip. Okay, ginagamitan ito minsan ng pamilang na dalawa o salitang kapwa. Kapwa malusog, kapwa mabait. So meaning duha. Dalawang tao, dalawang aso, meaning dalawa-dalawahan. Okay, so kahawig ni Nobi ang kanyang ina, meaning pariho, duha sila. Magkapatid. Kung magkakapatid na, meaning maramihan. Magkasin tangkad, no? Hindi magkasin tangkad, magkasin tangkad. Okay, next, maramihan. Kapag ito ay pang-uring nagbibigay turing o naglalarawan sa marami. Nagagawang maramihan ang kailanan ng pag-uri sa pamamagitan ng paggamit ng katagang mga. So, o, mga, kung naimingog mga, daghan na, o pag-uulit ng patinig, o pag-uulit ng pantig, o katinig, patinig. Okay, ng unang pantig sa salitang ugat. Halimbawa, isa-isahan, makulay, bago, bantog, matalino. Pero kung maramihan, makukulay, mga bago, mga bantog, matatalino. Uri ng pang-uri o types of adjectives. May tatlong uri ng pang-uri. Una, pang-uring panlarawan, descriptive adjective. Pang-uring pantangi, proper adjective. At pang-uring pamilang o numerical adjective or number adjective. So sa pang-uring pamilang, ito ay tinatawag sa English na descriptive adjective. Ang pang-uring panlarawan ay nagsasaad ng laki. Ang binibigyang turing dito o ang inilalarawan, ang binibigyang katangian ay ang laki, kulay, at hugis ng tao, bagay, hayop, lugar, at iba pang pangalan. Ang mga pang-uring panlarawan ay karaniwang nagsasaad ng makatangian na napupuna gamit ang 5 pandama. Ano yung 5 pandama natin? Yon ay ang nakita, naamoy, nahipo, nalasa, at narinig. No? Ang 5. So, meaning nahihipo, touch. Nahihipo. Next is naamoy, by smell, gamit ang ating ilong. Nalalasahan o nalalasa gamit ang ating bibig, ating dila. Tapos naririnig gamit ang ating tainga at ang nakikita gamit ang ating mata. So dito sa pang-uring panlarawan, hindi palarawan ha, pang-uring panlarawan ay magagamit sa pagbibigay katingin o sa pagpuna ng katangian ng 5 pandama, no? 5 senses, yung nahipo, gamit ang kamay, na aamoy gamit ang ilong, nalalasa gamit ang dilaw, ang bibig, naririnig gamit ang tainga, nakikita gamit ang mata. Halimbawa ng pang-uring palarawan.
tanggapin mo sana ang aking munting regalo. So, ang munting regalo ay siyang pang-uring panlarawan na nagbibigay sa regalo, turing sa regalo. Minasdan ni Maria ang kanyang sarili sa ilalim ng biluhaba. So, meaning biluhaba is oblong. Salamin na biluhaba. So, anong uring salamin? Biluhaba. Si Delia, ang babae nakasuot ng pulang bestida. So, anong kulay ng bestida? Ang pula ay naglalarawan sa bestida. Next, pang-uring pantangi. Ang pang-uring pantangi ay binubuo ng isang pangalang pambalana, common noun, at isang pangalang pantangi, proper noun. So, tandaan ha, ang pangalang pantangi ay binubuo ng pangalang pambalana at pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi na nagsisimula sa malaking titik ay naglalarawan o tumutukoy sa uri ng pangalang pambalana. Meaning, ang mapapansin dito sa pang-uring pantangi na ang pangalang pantangi ay nagsisimula sa malaking titik. At saka, nahuhuli siya, nauuna sa kanya nauuna nito ang pang-uring pangalang pambalana. Na alam naman natin na kapag pangalang pambalana ay hindi ito nagsisimula sa malaking titik maliban na lamang kung ito ang unang salita sa pangungusap. Okay, number 1, halimbawa, ang pasalubong ni tatay sa atin ay masarap na longganisang lukban. So, ang lukban ay isang lugar kung saan kilala ang longganisa. Kaya tinatawag na longganisang lukban. So, ang longganisa ay pangalang pambalana. So, anong klaseng longganisa? Longganisang lukban. Paborito ni Ate Tricia ang pansit Malabon. So, ang Malabon ay isang lugar. So, anong uring pansit? Ang pansit ay isang pangalan na pambalana. So, asan ang pansit is Malabon. Mahilig si Henry sa pizza at iba pang pagkaing Italiano. So, mapapansin natin, ang Italiano ay pangalang pambalana, pantangi, at ang pagkain ay pangalang pambalana. So, dito sa pang-uring pantangi, tandaan natin na mauuna sa pagsulat ang pangalang pambalana at sundan ng pangalang pantangi na magsisimula sa malaking titik, kaya ito ay nasa pang-uring pantangi. Meaning, ang proper adjective o pang-uring pantangi ay binubuo ng pangalang pambalana at pangalang pantangi. Okay, pang-uring pamilang, numerical adjective. Ang pang-uring pamilang ay nagsasabi ng bilang, dami o posisyon sa pagkakasunod-sunod ng pangalan. May ilang uri ang mga pang-uring pamilang. So, ang unang uri ay ang patakaran o patakarang pamilang. Ito ay nagsasaad ng aktwal na bilang ng tao o bagay. Ito ay basal na bilang o numeral. Halimbawa ng patakarang pamilang, mayroong isang lalaki. So ito, patakaran, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maunay gitawag o patakarang pamilang. 1, 2, 3, 4, 5. Mauna siya. Ang iba namang uri, panunuran. Ang ikalawang uri is panunurang pamilang. Ito ay nagsasaad ng posisyon ng pangalan sa pagkasunod-sunod ng mga tao bagay. Okay. Halimbawa, ang ikatlo. So, ang pagkakasunod-sunod nito ay una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito, ikawalo, ikasem, ikasampo. So ba, una, pangalawa, pangatlo, panglima, pang-anim. So, ingon ana mo ng patakaran or panunuran ka ng sunod siya. Next, letter C, pamahagi o pamahaging pamilang. Nagsasaad ng bahagi ng kabuuan. So, yung may mga fraction. Ang unlaping tig ay nagsasaad ng pantay na pamamahagi, equal distribution. Ginagamit ito kapag ang bilang ng bagay na ibinigay o natanggap ay pari-pariho. Kapag sabihin, tig 2 piso, meaning same, equal pag-distribute. Tig mamiso, tig 20 piso. So meaning ang bawat isa ay same ang pagpamahagi. Equal. Then, ginagamit din ang salitang bahagdan o persentahe o porsyento pagkatapos ng bilang para sa bahagi ng 100.
Maaari rin na may anyong bahagim bilang o hating bilang, tinatawag sa English na fraction. So, bahagim bilang o hating bilang ay tinatawag na fraction sa English ay kabilang dito sa pamahagi. Okay, ano mga halimbawa? Okay, mga halimbawa ng pamahaging bilang ay ito. Tig-5 candy. Ang tig-5 ay pamahagi, no? Tig-5 candy ang ibibigay sa mga bata. Tig-2, kalahati, sangkapat, 5 at 2 tatlo. So yan, bahaging bilang na, fraction, 2 tatlong mayorya, 20 bahagdan, 5 persentahe o porsyento, 90%. So, kabilang siya sa anong uri ito? Pamahagi o pamilang. Okay, so may ilang halimbawa sa sumusunod salita para sa bahaging bilang o hating bilang, kalahati or half, 1/2, tatlo, 1/3, kapat, 1/4, kalima, 1/5, kanim, 1/6, kapito, 1/7, kawalo, 1/8, kasiyam, 1/9, kasampu, 1/10. Sangkapat, yan ay 1/4, sangkalima, 1/5, 2/3, 2/3, 4 na kalima, 4/5, 5 kawalo, 5/8, 7 kasiyam, 7/9, 3 at kalahati, 3 and 1/2, 5 at sangkapat, 5 and 1/4. Okay, so yan ang mga halimbawa. Next, pahalaga o pahalagang pamilang. Ito ay nagsasaad ng halaga katumbas ng pera, ng bagay o anumang binili o bibilhin. Halimbawa, ang pahalagang pamilang, ito ay piso, milyon, 100, 50. So may karugtong na libo, piso, ay kabilang yan sa pahalaga o halaga. Next, palansak o na pamilang. Ito ay nagsasaad ng pagpapangkat ng mga tao o bagay. So, kapag sinasabing palansak o palansak na pamilang, nagsasaad ito ng pagpapangkat ng mga tao. Tinutukoy nito ang bilang na bumubuo ng isang pangkat ng tao bagay na pinagsasama. So, halimbawa dito sa pamilang, makikita ang dala-dalawa. Okay, na may kahulugan sa English na by twos or in pairs or in group of two. Okay, halimbawa ng palansak. 10, 10. Dala, dalawa. O by twos, by 10, dalawahan. Animan. So, palansak yan, no? Ito ay tumutukoy, nagsasaad ang pagpapangkat ng mga tao. Tinutukoy ito ang bilang na bumubuo ng isang pangkat ng tao bagay na pinagsasama. Halimbawa dito, yung dala-dalawa or in English, ito ay by twos or in pairs or in groups. Next ay ang patakda o patakdang pamilang. Ito ay nagsasaad ng tiyak na bilang ng pangalan. Ang mga bilang na ito hindi na nadadagdagan o mababawasan, meaning fixed na yun. No, patakda o patakdang pamilang, ibig sabihin fixed, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. So, ilan sa mga halimbawa nito ay iisa ang pangarap. So, isa lang, hindi na pwedeng dagdagan, dadalawa, sa 10, di 5. So, inuulit. Makikita natin na inuulit ang unang pantig ng salita sa salita na kabilang sa patakda o patakdang pamilang. Next, kantasan ng pang-uri. So, ang pang-uri ay may 3 kantasan. Lantay, pahambing, pasukdol. So, sa lantay, ito ay pangalan o panghalip na nagtataglay ng iisang katangian lamang. Iisa lamang ang tinutukoy. Maaari itong salitang ugat o salitang ugat na may panlapi at panlaping makauri. Halimbawa sa salitang ugat, payat. So, isa lang, no? Payat si Juan. Salitang ugat at panlapi, maayos, mapayat, masipag, maunlad. Karaniwang anyo, maayos, palatawa, masipag. So, yan ay halimbawa ng lantay. So, isa lang ang tinutukoy. Maaaring salitang ugat lang at maaari din salitang ugat at may panlaping makauri. Next, pahambing. So, ito'y paghahambing ng katangian ng 2 bagay. May 2 uri, patulad at pasahol. So, may 2 uri ang pahambing, patulad at di patulad pala. Sorry.
Patulad, pantay na katangian o walang nakalalamang sa katangiang pinaghahambing. So pareho, ginagamitan ito ng mga panlaping sing, kasing, magsing, at ka. So ito ay mapapansin na ginagamit sa pahambing na patulad, meaning same, pareho ang pinaghahambingan, walang pagbabago. Pinaghahambingan ay pareho o magkapantay. Ginagamitan din ito ng mga salitang gaya, tulad o kapari. Next, sa uri ng pahambing ang di patulad, meaning hindi magkatulad. So ito ay nahati sa dalawa, palamang at pasahol. Palamang meaning nakakahigit, mas higit, lalo, di hamak, lubha, kaysa at iba pa. Kapag na may pasahol, kulang. No? Kulang ang pinaghahambing, meaning kung pasahol na paghahambing, ito ay kulang. Ang palamang, nakakahigit, kalabaw, mao nang gitawag siya di patulad. So sa pasahol, ginagamit ang di gaano, di lubha, di gasino, at di masyado. Then ikatlong uri ng ikatlong uri ng antasan ng pang-uri ay ang pasukdol. So may tatlong kaantasan, no? Lantay, pahambing, pasukdol. Sa lantay, iisang katangian lamang, no? Walang pinaghahambing. Lantay, maaring isang salitang ugat, maaring salitang may panlapi, o maaring salitang makauri. Samantala sa pahambing, ito ay naghahambing, nagkumpara. Maaaring patulad at di patulad. So kung pahambing na patulad, meaning pariho ang katangian ng pinaghahambing. Ang di patulad ay nahati sa dalawa. Mayroon itong pasahol at palamang. Palamang meaning nakakahigit, labaw. Pasahol meaning kulang siya ng katangian sa pinaghahambing. So mapapansin na may mga panlaping ginagamit para makikilala na iyon ay pasahol, iyon ay palamang. Samantala, ikatlong antas ay ang pasukdol. Ito ang paghahambing, o kung baga sa Ingles, ito ay superlative degree. Sa paghahambing ng tatlo o higit pang pangalan o panghalip, ginagamit ang kantasan ito. Okay, ang mga katagang ginagamit sa pasukdol ay ubod ng ganda si Gretchen Barreto. Meaning, wala na ay makalabaw pa niya sa kagwapa. Siya rin, ubod ng ganda si Chris Aquino. So siya na yun, pinakamatalino si Dr. Jose Rizal. Walang kasing bait, kasing sama ni John Chalani, isang leader ng Abu Sayyaf. Okay, so lubhang malungkot si Juan nang siya'y iniwan ng kanyang kasindan. Meaning, sobra gyud ang iyang kaguol. Meaning, wala na makatupong pa. Mao nang gitawag sa pasukdol. Okay, next. Ito tayo sa pang-abay. So, bakit bakit tinatawag silang panuri, di ba? Ang pang-abay at pang-uri, kapwa nagbibigay larawan o nagtuturing o nagbibigay ng katangian. Kaso lang, ang pang-uri ay naglalarawan sa pangalan at panghalip. Samantala, ang pang-abay naman ay naglalarawan sa pang-uri, pandiwa, at kapwa pang-abay. So, tinatawag itong panuring dahil ito nabibigay turing, naglalarawan sa mga salitang pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. So, ito ay mga salitang nabibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Halimbawa, sa pangungusap na, maganang kumain si Roth. So, kung titingnan natin, si Roth ang paksa, ang simuno. So, ang pandiwa dito ay kumain. So, anong salita ang naglalarawan sa kumain ay ang magana. So, ang magana dito ang pang-abay. Bukas ay luluwas ng Maynila ang mag-amang Ben at Pablo. Bukas ay luluwas ng maaga ang mag-amang Mang Ben at Pablo papuntang Maynila upang mamili ng kanilang ihanda para sa darating na Pasko. So, ang luluwas dito ay ang
pandiwa. Ang nang maaga ay kailan sila ang bukas ay at nang umaga ay mga pang-abay na pamanahon. Okay. Maraming bata ang naghihintay sa iyo sa parke. So ang sa parke ay isang pang-abay na panlunan, lugar kung saan maghihintay ang maraming mga bata. Okay. Nahati ang pang-abay sa dalawang pangunahing pangkat. Unang pangkat ay ang mga enclitic o kataga. May tiyak o isang posisyon ito sa pangungusap. Ginagamit nitong enclitic o kataga bilang pampalawak ng pangungusap po. Another meaning nila is ginagamit ang mga enclitic pampalawak ng pangungusap. Salita, ikalawang uri ay salita o parirala. Ito na ngayon ang mga uri ng pang-abay. So, mga pang-abay na enclitic, ito ay 16. Pa, man, muna, pala, tuloy, mga, nga, lamang, lang, din, rin. Ang lang ay kolokyal, so di dapat gamitin. Ang tama ay ang lamang. Naman, yata, ba, kaya, kasi, na, sana, daw, raw. Ito ay mga enclitic. Ginagamit ito, mga pang-abay na enclitic. So ito rin ay ginagamit, ang mga katagang ito, ang mga enclitic na ito, ay ginagamit din bilang pampalawak ng pangungusap. Okay, halimbawa, alisin natin ang parin. Umaasa ang mga maralita na balang araw, giginhawa sila. So yun lang. Pero kapag lagyan natin ng mga enclitic, umaasa pa rin, meaning nagkakaroon naman ng ibang kahulugan, no? Parang malawak na ang kahulugan. Kapag sabihin, umaasa ang mga maralita, yun lang, nag-expect sila. Pero kung sabi natin, murag nagdahom sila. Kapag lagyan natin ng pa rin, meaning nagdahom gyud sila, na balang araw sila ay giginhawa. So, meaning, nagkakaroon na ng dagdag o malawak o malalim na kahulugan kapag idinagdag ang mga enclitic. Maliban na ito ginagamit na pang-abay, ginagamit din itong pampalawak ng pangungusap. Okay. Then, sunod, mga pang-abay na salita o parirala. Kabilang dito ang mga uri ng pang-abay. Ito ay ang mga sumusunod na uri. Iunang uri ng pang-abay na pamaraan. Sumasagot sa tanong na paano. Paano ginagawa at gagawin ang kilos sa pangungusap? Halimbawa, lumakad ng paluhod ang mga kriminal papuntang simbahan. So, paano lumakad ang mga kriminal? Lumakad ng paluhod. So, ang paluhod dito, ang pang-abay na pamaraan na nagbibigay turing sa lumakad na isang pandiwa. Number 2, pang-abay na pamanahon, sumasagot sa tanong na kailan ginagawa o gagawin ang kilos sa pangusap. Magdaraos bukas ng salo-salo ang pamilya ni Mang Baste. Ang bukas dito ay nagsusad kung kailan. Sumasagot sa tanong na kailan magdaraos ng salo-salo ang pamilya ni Mang Baste bukas. Next, pang-abay na panlunan, ito ay sumasagot sa tanong na saan. Ginagawa at gagawin ang kilos. So, namasyal kami sa bukid na Lola at Lolo. Saan sila namasyal? Sa bukid. Meaning, ang pang-abay na panlunan ay sumasagot sa tanong na saan. Meaning, lugar ang tinutukoy. Pamanahon, ang tinutukoy ay oras. Pang-abay na pang-agam, nagbabadya ng di katiyakan sa pagganap ng kilos ng pandiwa. Makikilala ang mga salitang marahil. So yan ay pang-abay na pang-agam, walang katiyakan. Pang-abay na panang-ayon, nagsasaad ng pagsang-ayon, ginagamit ang mga salitang ito. Opo, oo, tunay, talaga, sadya. So, yan. Samantala sa pang-agam, ang ginagamit ng mga salita ay marahil, siguro, tila, baka, wari. Ito ay oo, opo, tunay, sadya talaga sa pang-abay na panang-ayon. Next, ang pang-abay na pananggi.
So, nagsasaad ng pagtanggi tulad ng hindi, di, at ayaw. So, ito rin ang makikita, hindi, di, at ayaw. Then, sunod ang pang-abay na conditional. Ito ay nagsasaad ng kondisyon para maganap o ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Pinangunahan ito ng mangkong, kapag, o, pag, at pagka. Next, ang pang-abay na akusatibo, tawag sa pang-abay na nagsasaad ng dahilan sa pagganap ng kilos ng pandiwa. Binubuo ito ng parirala o sugnay na pinangunahan ng dahil sa. So yan ang mga uri ng pang-abay. Next, ang ikasyam na uri ay pang-abay na binipaktiv, pang-abay na nagsaad ng benepisyo para sa isang tao sa pagganap ng kilos o ng layunin ng kilos. Meaning, para sa sino ang makabenefit sa kilos ng pandiwa. Then, sunod ang pang-abay na pangkaukulan, ginagamit ito o pinangunahan ito ng tungkol, hinggil o ukol. At ang ikalabing-isa, ang pang-abay na pamitagan, nagsasaad ng paggalang. Halimbawa, po, opo, ho, ho, po, opo, po. Okay, yon ay mga pang-abay na pamitagan. Okay. Salamat. Thank you. Magandang araw. Have a nice day.